Masama pa rin ang panahon sa Ilocos Sur. Patuloy pa rin ang ulan sa lugar. Hindi naman mapasok ang bayan ng Adams sa Ilocos Norte dahil sa pagguho ng lupa. Habang sa Tuguegarao sa Cagayan, unti-unti nang humuhupa ang baha dahil sa pagbaba na rin ng level ng tubig sa Cagayan River. Live mula sa Vigan sa Ilocos Sur, may report si June Veneracion. June? Jessica, malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyong Lando ang naging problema ng mga taga rito sa Ilocos Sur kaninang umaga. Ngayon naman, Jessica, ay mahihinang ulan na lang ang nararanasan. Sa gitna ng hambalos ng malalakas na hangin, walang takot na inakyat ng dalawang lalaki ang bubong ng kanilang bahay para hindi liparin. Kahit pa lahat ng mga puno at halaman, walang tigil sa pagsabay sa hampas ng hangin. Lalo pang lumakas ang hampas ng mga naglalakihang alon sa dalampasigan. Nagsimulang sumungit ang panahon bandang alas 5 ng umaga. Sa tansya ko, nasa 1 oras na kaming binabayo ng ganito kalakas na hangin. Ibang-iba nga naman yung sitwasyon ngayon kumpara ng mga nakaraan na pagbabantay namin dito sa isang coastal barangay na ito dito sa Santa Ilocos Sur. At kung makikita niyo sa akin liburan, napakalalaki ng mga alon na humahampas sa seawall ng barangay na ito. Halos lipa rin ang aming itinayong tent dahil sa lakas ng hangin. Sa kasagsagan ng sungit ng panahon, nagpanik ang ilang residente na may masunog na kama sa loob ng isang bahay. Aksidenteng nalaglagan daw ng kandila ang kama. Bumilis pa ang pagkasunog dahil malakas ang hangin. Itinapon na lang sa dagat ng mga residente ang nag-aapoy na kama dahil hindi na nila mapatay ang apoy. Yung sa bedsheet nila, sa loob. Ano daw padahilan? Sa bata daw ang may nag-ano daw ng kandela yata sa loob. Pero ang mas pinangangambahan ng mga nakatira sa gilid ng dagat ay ang patuloy na hampas ng alon. Si Lola Lolita Rasco, gaya ng iba pa niyang kapitbahay, ay naghahanda na sakaling kinailangan lumikas. Hindi kami makatulog yung yung pinag-alon. Oo na, ito lang. Pero naka-ready na kayo mag-evacuate? Oo, naka-ready lahat. Mayat-maya naman ang pagronda ng mga rescue personnel at mga pulis para tulungan ang mga nangangailangan. Sa Ilocos Norte naman, dahil sa malakas na buhos ng ulan, nagka-landslide sa bundok ng Adams. Nabarahan ito ang kalsada kaya wala makapasok ngayon sa bayan ng Adams. Gumuho rin ang gilid ng kalsada kaya kahit baliit na sasakyan, hindi makaraan. Umapaw pa ang Bolo River. Sa Tuguegarao, Cagayan, unti-unti nang humuhupa ang baha dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Cagayan River. Sa aerial video na ito, makikita pa ang lampas taong tubig. Dito kasi dumadaloy ang tubig mula sa umapaw na Cagayan River. Tanging mga bubong ng bahay na lang ang nakikita, habang may mga nakakalat pang debris malapit sa mga kabahayan. Karamihan sa mga ito, mga kahoy na inanod mula pa sa kabundukan ng Sierra Madre. May ilang residente naman ang piniling sa tabing kalsada manatili, imbis na sa mga evacuation center. Doon na lang daw nila hihintaying mawala ang baha sa kanilang lugar. Sa taya ng PDRRMO, posibleng abutin pa ng 3 araw bago tuluyang humupa ang baha sa Tuguegarao. Sa ngayon, umakyat na sa 19 na bayan ang tinamaan ng matinding pagbaha sa buong Cagayan, kung saan 126 ang barangay na apektado. Jessica, sa tala ng PDRRMC ng Ilocos Sur ay nasa 400 pamilya ang apektado ngayon ng bagyong Lando. Jessica. Tama ba yung sinabi ng mga taga-La Union na June na parang bumalik, pakiramdam nila, bumalik yung bagyo, rumespak. Nandun nung linggo, pumasok, nawala, tapos bumalik simula kagabi at hanggang kaninang tanghali, nandyan pa. Yung Vigan ba, baka ganyan din kasi magkalapit lang itong mga probinsyang ito, yung Ilocos Sur. Doon nga sa monitoring ng mga opisyal dito, Jessica, and even yung pag-monitor na sa mga weather forecast, nung kahapon yun, dapat nasa vicinity daw ng Santiago, Ilocos Sur, yung bagyong Lando. Pero kahapon, halos sa buong araw, ay maayos naman ang naging lagay ng panahon. Ano? Actually, pumunta pa nga tayo sa bayan ng Santiago para i-check nga dahil nga yun ang monitoring na nasa vicinity daw mga madaling araw yata yun hanggang bago man ng halian ay nandun ang bagyong Lando, pero wala tayo nakikita ni bakas nung lakas daw ni bagyong Lando. Kaya ngayon nagulat na lang lahat dahil kanina
nagising ang mga taga rito sa Ilocos Sur ng umaga na napakalalakas na ng hampas ng alon, napakalalakas na ng hampas ng hangin sa kanilang mga barangay, lalo na, Jessica, yung mga nakatira sa mga coastal barangay na itinuturing ng mga critical area dito sa probinsya ng Ilocos Sur, Jessica. Kasi ang sabi, linggo pa lang naramdaman na nila sa La Union. Tapos nawala, biglang kagabi hanggang kaninang tanghali, nandyan pa rin. So siguro ito yung sinasabi ni Mang Tani na may ridge kasi dun sa taas ng Pilipinas, may hangin doon, no? High pressure area. Hindi makagalaw yung bagyo, hindi makaalis. At gumaganon siya, kumurba pa siya pataas. Kaya siguro hanggang kanina naramdaman pa rin dyan sa Ilocos Sur. Lalo na dun sa mga nasa mga coastal area, Jessica, parang anong nangyari, binaybay ng bagyo yung gilid nitong Ilocos region, at doon lalo pang nakahigop ng lakas dahil dumaan nga sa dagat, at biglang yan nga kaninang umaga dinamp na lang yung napakalalakas na ulan dito sa area na ito. Lalo na kanina yung napuntahan natin, yung sa bayan ng Santa, napakalakas ng ulan, napakalalakas ng hampas ng hangin, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Ilocos Sur, June Veneracion.